ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Araw ng Biyernes mahalaga para sa ating komunidad dito sa Quiapo. Gayunpaman, ang banal na misa paggunita kay San Josaphat, obispo at martir. Ang buhay niya, ibig niya ang kanyang kristyanong komunidad, obispo siya, makaugnay, mapalapit, makaisa sa Santo Papa, ang simbahan sa Roma. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pukawin mo sa iyong sambayanan ang espiritu na pumuspos kay San Josaphat upang mag-alay na kanyang buhay para sa mga tupa. Pakundangan sa kanyang panalangin kaming mga pinagtibay ng espiritu ring ito ay wag nawang mag-atubiling mag-aalay ng buhay para sa kapwa sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa sa aklat ng karunungan. Napakahangal ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig at ang mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinilala nilang Diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking kariktan, dapat ay nalaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmula ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito, sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sangnilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos. Maaaring nagsikap silang makilala ang Diyos,
ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubha silang naakit sa kagandahang kanilang nakita, hanggang sa naniwala silang Diyos nga ang mga ito. Ngunit wala silang tunay na maidadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Magsitayo po ang lahat. Malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggat sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din, noong panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Sa araw na yon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang mga nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay na siyang makapagliligtas nito, sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing yun. Kukunin ng isa at iiwan ng isa. May dalawang babaeng nagkakasamang gumigiling. Kukunin ng isa at iiwan ng isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ng isa at iiwan ng isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang malagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon
ang mga buwitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Ngayong Biyernes, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Muli natin pinagninilayan ang ating pong Jesus Nazareno, pasan-pasan ng krus para sa ating lahat. Naniniwala tayo, sabi nga sa Ebanghelyo ni San Juan, sa bahagi ng kausap niya si Nicodemo, paano itinaas ang ahas sa ilang, itataas ang anak ng tao sa krus. Sapagkat yung simbolo sa lumang tipan, ito po'y simbolo ng Department of Health, World Health Organization, yung ahas na kapalibot sa haligi. Kung paano itinaas ang ahas sa ilang, yun po yung lumang tipan sa bagong tipan sa Ebanghelyo. Itataas ang anak ng tao sa makatuwid, ang nagpapagaling, nagpapahilom, ang krus ni Kristo. Yan po ang kwento ng salot na ito, ang magbibigay ng lunas, ang magbibigay ng medisina, ang magbibigay ng gamot, ay ang krus ng ating Panginoong Heso Kristo. Tayo po'y magpasalamat sa kayong mga deboto nang galing pang iba sa malayo. Gumising kayo ng madaling araw. Sinasariwa natin ang kapangyarihan ng krus ng Nazareno. Yan ang nagpagaling sa atin. Ibaon natin sa utak natin at ituro natin sa iba. Pagnilayan po natin ang salita ng Diyos. Sa ating unang pagbasa sa karunungan, noon, lalo na ngayon, maraming nabubuhay na parang walang Diyos. Akala yung mundo, ang daigdig, ang sanilikha, mapapaliwanag ang sarili nito. Sa pag-aklat ng karunungan, ang aklat ng karunungan hindi yabang ng utak. Mapagkumbaba ka sapagkat ang katwiran, ang pagrarason natin, binigay, ipinagkaloob sa atin ng karunungan. Kaya marunong tayo. Karunungan ng Diyos. Maraming nakalimot nito. Akala, matalino ako. Bobo kayo. Mahusay ako. Marami ko mga grado sa mga matataas na pamantasan. Ginagawa kong Diyos ang aking sarili. Magaling ako eh. Matalento ako. Mahusay ako. Mautak ako. Sa mundong ito, hindi na umaalis. Pinapaalala ng aklat ng karunungan, hindi mo ba nakikita yung gawa? Hindi mo ba nakikita mga tanda? Di mo ba nakikita yung mga senyales na lahat tinuturo sa may gawa nito? Nakalimutan mo na ba ang Diyos? May takot ka ba sa Diyos? Ito po ang malaking hamon para sa kasalukuyang salinlahi. Itong henerasyon na ito nabubuhay parang walang Diyos. Supisyente na tayo. Hindi na natin kailangan siya. Mapapaliwanag natin sa pamamagitan ng ating katwiran at rason ng lahat. Pinapaalala, magpakumbaba tayo.
sapagkat tayo'y nilikha niya. Galing tayo sa Kanya. Lahat ng ito na mga magaganda, tinuturo. Kung makapagsasalita lamang, ang kalikasan, tinuturo, umaawit, sumasamba, niluluwalhati. Ang hindi nakikitang lumikha, hindi nila kayang gumalaw sa kanilang sariling kakayahan. Ang nagpapagalaw at nagpapanatili ng buhay, siya. Unang pagbasa yun. Gayon din ang ebanghelyo natin ayon kay San Lucas. Pagpili, may mga taong nabubuhay parang walang Diyos. Kapahamakan mga pagbasa po natin na lalapit na pa tayo sa konklusyon ng ating liturhikal na taon. At ang konklusyon nga, dakilang kapistahan ng Kristong Hari, Cristo Rey, Viva Cristo Rey. Haharap tayo sa ating Panginoon bilang hukom at itutuos natin ang ating lahat ng ginawa sa buhay. Kung sinuklian ba natin, hindi lang sukli, parang barya. Kung naghandog tayo ng pagmamahal sa Kanya. Ano? May isang tao, mapapahamak. Isang tao naman, gagantimpalaan. Yung mapapahamak, ito ang malalagim na deskripsyon sa ating ebanghelyo. Tubig, malulunod, sapagkat yung iba nabubuhay parang walang Diyos. Nagtatrabaho, nag-aasawa, inaasikaso yung mga bagay na dapat gawin sa pang-araw-araw na buhay. Walang panahon sa Diyos. Buhay na parang walang Diyos. Isa lamang ang pamilya ni Noe. Pumasok sa daong. Ang mga tapat, nakakaunti, naligtas. At yung mga nabuhay parang walang Diyos, nalunod silang lahat. Tubig yun. Baha. Isa pang halimbawa, apoy at asupre. Noong panahon ni Lot, si Lot po ay pamangkin ni Tatay Abraham. Sinabi ng Diyos, sobra ng kasamaan itong ginagawa ng mga syudad ng Sodom at Gomora. Lahat ng posibleng kasalanan, perbersyon, kawalangyahan, hindi na inisip ang batas ng Diyos. Lahat ng kababuyan sa buhay, nagkasala. Sila po ay ginagawa nila yung gusto nilang gawin, na buhay parang walang Diyos. Si Lot, kasama ang pamilya niya, naligtas. O umalis kayo sa Sodom at Gomora. At anong nangyari sa dalawang syudad na makasalanan? Natupok silang lahat. Nasunog silang lahat. Yan ang kapahamakan. Di ko po kayo tinatakot. Ebanghelyo ito. Nalunod silang lahat. Natupok silang lahat. Isa pang description. Yung mga nabubuhay parang walang Diyos, parang mga bangkay na walang nag-aasikaso, naagnas, inuuod, bumabaho, at lumilipad yung mga buitre upang tukain at kainin itong mga bangkay na ito. Sinusubukan lang ng ating Panginoon na magising tayo. Kapahamakan kung tayo nabubuhay parang walang Diyos. At ano naman sa mga nagmamahal sa Kanya, kukunin, aalagaan sa wakas ng panahon. Kung ang buhay natin ay pakikipagkaibigan,
sapagkat ang buhay natin, hinay-hinay ra, dahan-dahan ito, unti-unti ito, proseso ito, madali ang sumira, tumibag, bumuwal, dibain, ngunit ang bumuo at magtatag, matagal na proseso ang pagdidilig, pangangalaga, pagtataba, pangangalaga upang umusbong ito. Yan ang mga ani natin ng pagmamahal na aalay natin. At alam naman natin, nangingiti ang poong Senyor sa atin. Sige po, ha? May santo po para sa araw nito. Nakapula po ako, martir. Si San Josaphat. Mahalaga para sa kanya ang katapatan bilang Katoliko. Tayo po'y Katolikong Romano. Si San Pedro, San Pablo, nag-alay ng buhay sa Roma. Mahalaga po yung koneksyon natin sa Santo Papa, kay Papa Francisco, sapagkat siya po ang bikaryo ni Jesus sa panahon natin. Sikapin natin, ganun tayo. Ang layo-layo. Sino ba yan? Bakit tayo makikipag-ugnay sa isang banyagang teritoryo at tayo po'y magiging tapat do? Yan ang turo ni Jesus. Ikaw si Pedro at sa batong ito, sa Pedrong ito, itatayo ko yung simbahan. Nag-alay ng buhay si San Josaphat para sa katapatan bilang Katoliko at katapatan sa Santo Papa. Yun lang po mga kapatid. Tulong ni Maria, ni San Jose, ni San Josaphat. Mabuhay po tayo, naghahanda. At gusto natin sa dulo ng ating buhay mapangiti, mapasaya. Sa alay nating ibinigay na buhay ng pagmamahal. Alang-alang sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa wakas ng panahon, ipinadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang tipunin ang kanyang mga hinirang. Habang ating ipinapanalangin ang pangangailangan ng lahat ng sangkatauhan, hilingin natin sa Diyos na matagpuan niya tayong handang humarap sa kanyang muling pagbabalik. Tugon po natin, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay, naway higit na makahikayat ng mga tao at mga bansa sa daan ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya, naway magpahayag ng kanilang pananampalataya sa buhay na walang hanggan at maunawaan ang walang hanggang bunga ng bawat kilos natin. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang ating sarili, naway maihanda natin sa pagdating ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng tuwinang pamumuhay sa katotohanan, katapatan at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga biktima ng pag-uusig at pang-aabuso, naway makatagpo ng tunay na kagalingan upang makamit nila ang katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga yumao naway bumangong muli sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Panginoon Diyos, hindi namin alam ang oras ng iyong pagbabalik, ngunit umaasa kaming hindi kami pababayaan ng iyong pagmamahal. Gawin mo kaming aktibong umaasa at naway tanggapin kami ngayon sa aming mga puso. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus,
Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas natin at trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa lahat ay nagbibigay buhay, biyayang Kaloob at ay aming naalay, aming hiling at pagpapalang buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga alay na ito ay gawing mapuspos ng iyong pagpapala at kami gawin mong matigib ng pananampalatayang di matitila na paninindigan ng pagdanak ng dugo ni San Josaphat sa pamamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Josaphat ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martiray dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kung hindi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng manghela nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupungkay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Josaphat, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahalang banal na pakikinabang na ito ay magdulot nawa sa amin ang espiritu ng katatagan at kapayapaan upang ayon sa halimbawa ni San Josaphat, kami ay kusang maglaan ang aming buhay sa ikararangal at ikapagkakaisa ng sambayanan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mga anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iaan mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na poong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan yung angkan nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po niyo mga daladalan nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangalan sa binyang na ikaw ang ibigin at paglilingkod ang bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,